Alright. So, hey. Thank God, it's Friday. At isa lang po ang ibig sabihin niyan, no? Isa naman pong dagdag na session ng pagbabahagi-ana ng kaalaman. Isa naman pong session ng pagchichikahan. At isa naman pong session ng paghakbang pasulong sa ating pangarap na maging lisensyadong profesional na guro. So yes, my name is Coach John ng Gurong Pinoy, no? Ang inyong viral summa cum laude at ang inyong hashtag halimaw ng saksay. Rar. And I welcome you back, ladies and gentlemen, dito po sa ating High Five Fridays, no? Your weekly boost to your Soksay success. Ayan, no? At sabi nga po natin, no, every Friday tayo po ay nagtatakal ng 5, no, na essential questions that will challenge, no, the knowledge, sharpen the skills of our kaguro, and of course, boost your confidence as you prepare for the big day, no? Sabi nila, mahirap ang Soksay Majorship, pero Soksay Majorship lang yan. Kaguro po tayo. Ayan. And today, no, para sa ating session number 3, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa teaching approaches in social sciences. Ano? And yes, ladies and gentlemen, as we always do here in Gurong Pinoy, tayo po ay magsisimula sa pamamagitan ng panalangin. For the Catholics, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, no? So, damang-daman na po natin ang presensya ng Panginoon. At yes, no, bago po tayo magsimula, we remember that success, no, it's not about luck, but it's about preparation. Kung kayo po ay interesadong maging bahagi ng ating exclusive group, no? You just have to message our Facebook page to enroll. That is Gurong Pinoy. Ano po? And yes, ito po ang aking YouTube channel. Pa-subscribe naman. Alright. So yes, ayan na, tayo po ay magsisimula na ngayon. Gaya po ng ating nakagawian, 2 parts po tayo. Dito sa first part, kayo po ay sasagot, no, ng mga questions in 30 seconds, no? And then eventually, after that, we will be tackling them. We will be tackling these questions one by one. So ready ang pen and paper? Let's start. Okay po, number your papers, number 1 to 5. We begin with question number 1. All right, we proceed to question number 2. We now proceed to question number 3. All right, we proceed to question number 4. And lastly, let's have question number 5.
Alright, and now we're back! So kayo po ba ay nadalian, no? Dito sa ating 5-point na exam? I hope so, no? Dahil ang mga nilagay ko po dito ay mga basic Socksite teaching approaches questions, no? At yes, sa pagkakataong ito po ay explain natin isa-isa para sa ganun ay mas mapalalim pa natin ang ating pangunawa, no? So ang ating dinideclare panalo at pasado sino? Ang kaguro at hindi magpapahuli, LPT. Ayan. Alright, and yes, we begin with question number 1. What decision would a teacher make if the student was not able to meet needed expectations in 3 or more subject areas? A. Pass, B. Remediate, C. Retain, or D. Promote? O, sige ha, take note po natin dito na ang tinatanong sa atin kapag daw po siya ay bumagsak, no? Was not able to meet the needed expectations sa ilang subjects, 3 or more subject areas. Ang sagot po natin dito ay walang iba kundi, it's letter C, tumpak. Ang rule po natin, mga kababayan, following our DepEd Order number 13 series of 2018, kapag po walang failed subjects, kapag lahat na ipasa, ang bata mapopromote. Kung dati siyang grade 8, magiging na siyang grade 9, no? Next naman, kapag naman po halimbawa, meron siyang 2 failed na subjects, halimbawa, AP at Math, no? Ang gagawin po, magkakaroon po tayo ng remediation, okay? Dito po, the student need to enroll in a remedial class, no? For the learning areas kung saan po siya bumagsak, no? At syempre, goal na magkaroon ng recomputed na final grade. Ang punto dito sa recomputed final grade o itong RFG na ito, kapag nakakuha na po siya ng 75 pataas, promote to the next level, mag-grade 9 na siya. Pero halimbawa, in worst case scenario talaga, dito sa RFG, no, dito sa recomputed final grade niya, ay below 75 pa rin siya. Ang gagawin po, no, hindi pa tapos ang laban, no? The student would be reassessed immediately for instructional intervention. Imagine, no? Talagang ang guro, no, ang gagawa ng paraan para pumasa ang bata. The thing is, no, dito sa intervention na ito, kapag halimbawa ito na ibagsak pa niya, ang estudyante po would be allowed to enroll in the next grade level provided, no, that he would be provided with continuous provision of tutorial services, no? So imagine, nakita na natin na parang kumbaga bumagsak ang bata, talaga ang dami po muna nating proseso nga ginagawa, no? Pero eventually, ito din po yung nagli-lead unfortunately sa mass promotion. At nakakalungkot yung ibang bata ay naabuso nila ito, no? Yung parang kahit hindi na sila mag-aral, they know that at the end of everything sila po ay papasa. That's the sad part of this one, no? And lastly, kapag ito naman po failed 3 or more subjects, which was the question of question number 1, doon na po natin i-retain ng bata, no? Kung dati siyang grade 8, i-retain po natin siya sa grade 8. Hindi po siya makakausad, okay? We proceed to question number 2. The following are contexts and perspectives of 21st century education as a paradigm shift from that of the 20th century except one. Which one is the exception? So syempre dito, ang tinatanong po, alin ang hindi kabahagi ng 21st century education characteristics? Sinabing 21st century, ito na po yan, no? Ang kasalukuyang century natin. So alin ang hindi kasama? Which one is the exception? A, time-based, B, integrated and interdisciplinary, C, global classroom-oriented, or D, relevant and real-world. Alam niyo po dito, ang gagawin niyo lang ho rito, alin ba dito yung hindi ini-emphasize sa amin, no? Sa pagtuturo namin. O malamang, ang sagot po natin dito ay letter A, tumpak ganun. So, time-based po ang sagot, no? So, kung makikita po natin, actually, totoo naman. Tignan nyo po, ito po yung characteristics ng 21st century learning, integrated and interdisciplinary, global classrooms oriented, ayun siya, pasok, relevant and real world, ayun, no? So integrated and interdisciplinary, we do not anymore treat our subjects as isolated subjects. Mas maganda po kapag pinag-aaralan sila in connection to the other subjects, other disciplines or other areas. Dito po sa global classroom orientation, kumbaga hindi na lang local ang pinag-uusapan. We make our students aware of what is happening globally, no? And we are trying to develop competent global citizens, no? And then lastly, ito pong letter D, relevant and real world, sabi nga po natin, no, lalo na po dito sa K-12, ang pinakamahalagang characteristic ng education would be to become relevant. Such that whatever the child is learning inside the school, he or she can apply it in the real world. Ano po? Ang hindi po natin sinagot dito ay time-based. Ano po ba yung
time-based. Ito po ang isang approach na kung saan no, nagkakaroon po ng fixed schedule ang mga bata no, and they have rigid timelines. At ang nakakalungkot po dito, halimbawa ang isang school, magsiset siya na 10-month program para sa isang bata. So that is time-based. Ngayon, after 10 months, siya man ay natuto o hindi, magpo-proceed na sa next na subject. O hindi naman po yun yung ginagawa natin. No? So hindi po natin kinoconsider yung time dito. So ang kinoconsider natin, ulitin lang po natin, it's integration to life skills, it's integration to other subjects, no? The education that is global classroom oriented, multicultural, and many more, and relevant and real world, syempre, no? We proceed to question number 3. Who among your students is not left brain dominant? The student who A. prefers logical steps, B. focuses on details, C. are intuitive and emotional, or letter D. thinks in a linear way. Ayan, no? Ang sagot po dito ay syempre, ang sagot po natin dito ay letter C, are intuitive and emotional. Tumpak! So mahalaga pong pag-aralan natin ang pinagkaiba ng mga left-brainers and right-brainers nating estudyante. Kapag po sinabi natin left brain, ito po yung mga estudyanteng logical, sequential, rational, analytical, objectives, and looks at the parts. Kumbaga, ito yung mga estudyante natin na kapag nagtitest, gusto nila yung objective type of test. Gusto nila if there's one question, there should be one answer. Ay, Diyos ko, sorry po. So, ang punto, linear lang ang kanilang pag-iisip, no? Linear lang po ang gusto nilang nangyayari. But the thing is, there are also students who are right-brainers. These are the students who are random, intuitive, holistic, synthesizing, subjective, and looks at the wholes, no? So subjective, no? Parang kumbaga, ano ba ito? Subjective, para kumbaga, ito po yung mga kapag magtitest sila, gustong-gusto nila yung mga essay, reflective questions, no? Isa lang karakteristik po pala itong sinasabi ko ha, pero marami pong karakteristik na dapat natin tandaan. And by the way, kung babalikan po natin kanina, sabi kasi, who among your students is not left brain dominant? Ang logic, tingnan nyo po, prefers logical steps, pasok, logical, left brain po yan. Focuses on details, no? Ayun siya, looks at the parts, pasok. Thinks in a linear way, ayun po siya, linear sequential, ay logical na sequential, no? Pasok po tayo dyan. So, ang hindi po natin sinama ay yung are intuitive and emotional. Yan po yung naging sagot natin, bakit, no? Dahil ang mga right-brainers po natin estudyante, sila po yung mga, alam nyo ba yung mga magagaling doon sa pag-analyze o di kaya naman sa pag-intindi ng mga non-verbal cues. For example, halimbawa, kapag nakita nila yung facial expression, kapag nakita nila yung body language, kapag narinig nila yung tone of voice, they know that there is something. Yan po yung mga right-brainers natin. And therefore, this makes our right-brainers more attuned to the emotions of others. Kaya more likely, ito po mga right-brainers, sila po yung mga mas empathetic, sila po yung mga understanding. Ano po? So, yun po yun, no? So, yan po ang pinagkaiba ng left brain and right brain. I suggest na ito po ay talagang alalahanin na natin. Because in our experience, lagi po may tanong on left brainers and right brainers. Okay po? Sige. And by the way, our clue for this one, R and L, no? Kapag R, relational. So ito yung mga estudyanteng dahil nga they are fostering empathy and understanding. Ayan, it is easy for them to relate or they would like to relate, no, to their other classmates. Also, they are more creative. Ayan, no? More subjective and many more. And lastly, itong letter L, itong ating mga left brainers, tandaan po natin, logical. So left, logical, right, relational. RR, LL. Okay po? Sige, we proceed to question number 4. Below are the characteristics of constructivist teaching except A, activities are interactive and student-centered. B, environment is democratic. C, learners are not actively involved. Or letter D, teacher facilitators process learning. Again ang tinatanong po, except, alin po ang hindi characteristic ng constructivism? Okay po? Sige. So yes, mahalaga po ito dahil isa po ito sa mga nangungunang theories, isa po ito sa mga nangungunang approaches na ginagamit ng mga AP teachers, ng mga Saksay teachers. Okay po? Sige. So the correct answer in here is, ayan, alam na alam po natin ito. When we talk of constructivist teaching, it is when we allow our students to construct their own understanding of the lesson. Okay? So paano mangyayari yon if learners are not actively involved? The answer is letter C, tumpak. Yes. No? So yes, dito po sa constructivist teaching, ito po ay very much student-centered na approach sa pagtuturo. Okay? Kaya hindi po pwedeng hindi active o hindi po pwede na passive ang mga mag-aaral natin. Kaya yan po yung pinili natin.
Ito po therefore yung mga characteristic no, ng ating constructivist teaching. Activities are interactive and student-centered. Ay syempre, kailangan ang estudyante ang gumagalaw. Ang estudyante ay nakikihalubilo. Environment is democratic. Everyone in the classroom take part no, in the process. And lastly, the teacher facilitators, they are processing learning. O, ganito lang po yung pinagkaiba. Sa traditional classroom, the teacher is seen as a sage on the stage. No? Pero in a constructivist classroom, the teacher is already seen as a guide on the side. Anong ibig sabihin? Doon sa traditional, si teacher diretso nagtuturo lang, nasa harap ng classroom, nagle-lecture. Pero dito sa constructivist teaching, si teacher lumilibot-libot, chinecheck ang mga bata. Dahil ang mga bata ang nagpapagalaw sa sarili nilang pagkatuto. Ganun po yun, ano? Other more characteristic of our constructivism are the following. Sabi nga natin, active engagement, nangunguna po yan. So dapat, tayo mga AP teachers, tayo mga Soksay teachers, very much alive ang ating mga classroom, no? At kapag very much alive, mas natututo po sila. Okay? Kaya halimbawa, mas gusto po natin yung mga hands-on activity, yung mga discussion, yung mga inquiry na kung saan yung mga estudyante, they're very much involved in the learning process. What else? Student perspective. No? Dito, binavalue po natin ang viewpoints ng mga estudyante. Kaya nga, dito lagi nating para sa iyo, ano ang ganito? No? Para sa iyo, ano ang kalayaan? Mga tipong ganyan. We value their perspective and this is important so that we can draw the connection to the current event, the connection of the content to the current events, and more importantly, the connection of the content to their own lives. Mahalaga po yan. Next, the student experiences and background. Okay? Gaya po nang nabanggit kanina dito, ini-integrate na natin yung personal experiences and even the cultural background of our students, no? Such that, for example, kapag po tayo nagtuturo ng martial law, hindi lang po natin sila pinapabasa ng aklat, pinapapanood ng videos, no? Ayan. Although wala silang experience, pero pwede nating ipagawa sa kanila kung constructivist po tayong mga teachers, ay yung mag-i-interview sila ng mga lolo, lola nila o mga magulang na nakaranas ng martial law, no? And in view of that, nagiging totoo ang pag-aaral, no? And we are able to situate the content in a manner na konektado doon sa karanasang narinig ng bata in real life at syempre konektado sa kanilang background. Another one, ito pong ating student constructed. Sabi nga po natin dito, in the constructivist classroom, the learning is student-driven. Hindi si teacher ang nagbibigay ng lahat. Actually, ang estudyante ang humuhubog sa kanyang pangunawa sa pamamagitan ng mga activities na ibibigay ni teacher at sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa kanyang mga kaklase. So they construct their own knowledge. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, if we want to teach them democracy, a better way to approach this is to allow them to conduct an election. By means of that simulation of an election, natututo sila, ganito pala ang demokrasya. Everyone participates. O, diba? Mas nauunawaan po nila, no? At hindi po nila makakalimutan yon. And syempre, itong student culture, nabanggit na yan kanina, no? And lastly, itong ating problem solving. Dito, we are encouraging our students to develop solutions to the real world problems gaya ng kahirapan, no? So yan po ang constructivist, ang nangungunang teaching approach na meron po tayo in Soksay. So in here, learning is constructed through meaningful real world experiences. Again, sino nagpapagalaw? Si teacher po ba? No, ang nagpapagalaw ay si student. Let's proceed, and this would be our last one. Using the Makabansa framework for grades 1 to 3, the Department of Education described Filipino learners as A, nationalistic, B, active, C, socially aware, or D, resilient. Ayan, no? Matatandaan po natin, di ba po kinompress ang mga subject natin, no? Parang kumbaga dito, nagkaroon ng idea na yung mga dating pinag-aaralan sa previous na araling panlipunan at sa MAPE ng grade 1 to 3 ay pinagsama, di ba? AP plus MAPE, pinagsama. Ngayon, naging Makabansa, okay? Ngayon, magkakaroon kayo ng idea, since pumasok yung MAPE, okay? Since pumasok ang music, arts, and physical education and health, meron isang word dyan na konektado ho sa kanila, magbibigay sa akin ng idea. The answer is, it's letter B, active. O, diba? Malamang lamang marami po sumagot ng nationalistic kasi Makabansa, pero yes, if you will look at the curriculum guide, no, the documents published by DepEd, active po ang ibinibigay, no, na description sa mga mag-aaral dito sa Makabansa, okay? So dito po sa Makabansa, by the way, pinag-aaralan yung sining at kultura, yung sibika, yung kasaysayan, kasama na yung kagalingang pangkatawan. So aktibo, no? So yung idea nila dito ay ang aktibong mag-aaral, aktibo sa kanyang katawan, aktibo sa kanyang
pakikihalubilo sa ibang tao. No? So yan, at the center, we see an active student. So therefore, makikita natin yung emphasis ng K-12, no? Or rather ng matatag curriculum dito sa student-centered, no? Student-driven learning. Makikita natin dito sa pinakalas, holistikong Pilipinong mag-aaral na may 21st century skills, no? Ika-21 siglong mga kasanayan, yan po yung overall na goal ng DepEd, no? So sabi ko nga po, ito namang nasa blue na ito po yung mga pinag-aaralan, sining at kultura, kasaysayan, sibika, kagalingang pangkatawan. At syempre, ito po mga nasa yellow, ang mga ina-expect natin, no? Na other skills na matutuhan ng mga bata under Makabansa. Okay po? So once again, under the Makabansa framework for grades 1 to 3, ang mga bata in-encourage natin to become active. No? Kaya nga sabi nila, tampulan ng tukso sa social media habang pinag-aaralan daw si Rizal, sumasayaw-saya. O di ba? Ewan na, depende na sa creativity ng mga teachers. Ano po? Dahil marami naman po tayong teachers na creative. Okay? Sige, so that's it, ladies and gentlemen. In view of that, let me say, congratulations po mga kaguro. No? Nakailang points po kayo, no? So, paki-comment naman po dyan sa comment section. So, pakilagay po, i-manifest na po ang ating pangalan, Juan de la Cruz LPT, at pakilagay kung nakailan po kayo para lang po magka-idea ako, ano? So, I hope you learned something today, mga kasama. And yes, no? Ako po muli itong si Coach Yu, nagpapasalamat sa inyo, nagsasabing, lagi lang po tayong humakbang pasulong. Kami po ang Gurong Pinoy, ang inyong kagapay sa inyong pangarap na maging lisensyadong profesional na guro. God bless you and have a great rest of your day. Paalam!